Okay. So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, sagutin ulit natin yung isang katanungan, isang subscribers natin na nagre-request. Okay, so ang katanungan niya is, Idol, pwede mo ba akong bigyan ng isang kumpletong programa, ng pagbabakuna sa ating mga alagang mga manok? Okay, so sa video ito, share ko sa inyo step by step kung ano yung mga vaccine na po pwede nyong ibigay at maaaring makatulong sa inyong mga alaga upang mapalaki nyo po sila ng maayos. Tandaan nyo mga kamamay, napakalaki po ng ginagampanan na papel ng vaccination pagdating sa ating mga alagang mga manok. Especially yung mga baguhan, yung mga babago pa lang nagsisimula sa larangan ng pagmanok, dapat nyo po itong maintindihan. Kung kayo po ay nandoon ang struggle ninyo kung paano mag-breed, okay, ng inyong mga alagang mga manok, ng inyong mga alagang sisiw, kung saan man kayo nahihirapang proseso, andito ako upang i-share sa inyo yung programa ko ng vaccination para mas maging maalwan, mas maging light ang inyong pag-breed ng inyong mga alaga. Kasi po, mga kamanok, kasi nung una, share ko lang po sa inyo, nung una pong mga taon, nung ako ay nagsisimula din sa pag-breed ng manok, kasi talagang lahat naman tayo mga kamamay, nagsimula tayo sa pagkakaroon ng kokonti lang na alam. Yung iba nga wala pa talagang alam, nahilig lang talaga at nagustuhan lang talaga nila na mag-alaga. So ngayon mga kamanok, kung ano man yung katanungan ninyo pagdating sa sakit ng inyong mga alaga, sigurado ako, vaccination ang magiging sagot sa inyong mga problema. So ano nga ba yung vaccination na dapat nating ibigay sa ating mga alaga? So ang vaccination mga kamanok, nahahati po yan sa iba't ibang pag-administer. Pag sinabing administer, kung paano natin isinasagawa, pagbibigay dito sa ating mga alaga. Meron po diyang dinadrop lang natin, yung tinatawag na oral, yung sa bibig, yung pag sa mata. Okay, basta sa mata, pinapatak, sa ilong, nasal, tapos sa pitso, intramuscular, pwede po dito sa batok, anong tawag dito sa batok? Yung subcutaneous, at saka marami pa pong iba. Okay, pero ang ituturo ko sa inyo ngayon is mga basic lamang po na kapag nag-vaccine kayo, kailangan nyo maibigay ito. So, para sa akin, nahati po sa 5 vaccination ang inyong ibibigay sa kanila. Sigurado ako napakalaki ng tulong ng vaccination na to sa inyong mga alaga. So, especially dun sa mga nagbi-breed natin, kung meron kung kaya na nagbi-breed ng 1,000 ang population ng kanilang mga sisiw, mas maganda at inyo pong magagamit ng maayos ang vaccine na inyong bibilihin. Kasi kalimitan, ang vaccination na ating nabibili is composed of 1,000 drops. Okay? Or 1,000 heads. Good for 1,000 heads sa ating mga alagang manok, sa ating mga alagang sisiw. Especially, simulan natin sa day 1. Pwede po tayo magbigay dyan ng pwedeng Marex vaccine po. Pwede po yan. Pero ako hindi ako nagbibigay kasi napakadalang naman po niya. Pero sa day 1, ang binibigay ko po sa kanya ay NCD B1B1. Okay? O tinatawag na B1B1. Yung NCD kasi, madalang bigkasin. Sabi lang yung iba, B1B1 lang. So, day 1, B1B1 or NCD B1B1. Newcastle disease B1B1. Okay? Yan po yung ibibigay sa unang araw. Magkano? 500 pesos po. Good for 1,000 heads. Day 7, mga kamanok. Diyan na po ako nagbibigay ng Gumboro vaccine o yung Gumboro mild o yung tinatawag na Gumboro 1. Kamanok, ano bang sakit to? Itong Gumboro, ngayon ko lang ito narinig. Ito yung yung mga manok ninyo, bigla na lang babagsak yung bagwis, manghihina, yung leeg nila medyo uutdo, tapos yung kanilang weight, gagaan, yung binte ng mga sisiw, parang nanunuyot, tapos yung gana sa pagkain, nawawala. Minsan, hindi pa masyadong nagtutunaw.
Yan po yung gumboro. Problema po yan sa sistema ng manok, ng sisiw. So, day 7, gumboro vaccine. Day 14, pwede po tayo magbigay ng NCD Lasota. Ang Lasota po at yung NCD B1B1 na ibinibigay natin from day 1, uulitin po natin yan sa day 14 ng NCD Lasota. So, parehas lang po sila ng effectivity. Yun nga lang po, ang pinagkaiba ng NCD B1B1 sa Lasota vaccine, yung pong B1B1 is medyo mababa or mahina pong form ng Lasota. So, medyo maliliit kasi yung sisiw, day 1, kailangan ma-absorb nila. Hindi po pwedeng Lasota sa day 1 kasi masyadong mataas yung vaccine na to. Baka yung mga manok natin may stress o yung mga sisiw natin may stress. Okay? So, sa day 14, NCD Lasota ang ating ibinibigay. Sa day 21, pwede po tayo magbigay ng Fowlpox. Okay? Ito po yung para sa bulutong. Fowlpox vaccine kulay peach po ito pag nabanaw natin. Okay? Kalimitan sa mga nagbabakuna nito, madalas matapon. Kasi sinasawsaw nyo po eh. Yung iba natatapon pag nauga na gano'n, natatapon. Sayang. Okay? So, yan po ay may pinch, pang-pinch, yung matulis na parang karayom. Yan po ay normal na ginagamit sa pagbabaksin para po talagang maging effective at ma-absorb ng ating mga sisiw yung vaccine para mas maging healthy sila. Pinipinch po natin yan dito sa itaas ng bagwis, doon sa wing web na tinatawag. Wing web, yan po yung extra balat na manipis. Yung po ang ating ipipinch, isasawsaw natin, yung pong pampinch na yon para pong merong pong kutsara sa gitna na dalawa, doon po na nananatili yung liquid na vaccine, saka po natin ipipinch. Pag po yun ay lumapat sa balat, yun po ay makakatulong sa ating mga alaga sisiw para mas maging protected sila sa Fowlpox, sa bulutong. Alright? So, yan po ay sa day 21. Okay? So, natatandaan ko ano. So, wala akong listahan, pero yun lang po ang aking ibinibigay sa kanila. Then, pagdating nila ng day 28, so, muli, nagbibigay ako sa kanila ng gumboro vaccine o yung gumboro booster, gumboro 2 o yung gumboro hot. Pare-pares lang po yung tawag dyan, pero pare-pares lang po yon. Gumboro 2, gumboro hot, o yung gumboro booster, isa po yan. Okay? Day 28, nag-uulit ako kasi bumabalik eh. Bumababa yung sige, ganito na lang. Bumababa yung immune system ulit ng ating mga alagang sisiw habang tumatagal yung ibinigay nating gumboro 1. Kaya po sa day 28, day 28, nag-uulit ako ng booster nito. Para sa ganon, healthy pa rin yung ating mga alaga, hindi po sila dapuan ng gumboro ulit. Okay, so bali 2 beses po ako nagbibigay ng gumboro vaccine sa kanila. Sa day 7 at sa day 28. Then pagdating nila ng day 35, mahigit 1 buwan, 6 weeks. Tama ba? Siguro 6 weeks, ayan. So, diyan na po tayo mag-start na magbigay ng Coryza vaccine. Mahalaga tong Coryza vaccine na to. Mga mamaya kung kailan malalaki na yung alaga ninyo, saka pa sila magkakasakit ng pagluluha. Mahirap po yung gamutin mga kamanok. Kaya po napakahalaga ng Coryza vaccine para hindi na po magkaroon ang inyong mga alaga ng pagluluha sa kanilang mga mata. So, yan lang mga kamanok. Simpleng 5 vaccine na yun. Ulitin natin. Day 1, NCD B1B1. Day 7, gumboro vaccine o gumboro 1. Day 14, dito tayo nagbibigay ng NCD Lasota. Day 21, Fowlpox vaccine. Day, 6 pala. Day 28, booster tayo ng gumboro ulit. And day 35, dito tayo magbibigay ng Coryza vaccine. Lahat ng yan, kamanok, napakahalaga. Meron nga pala nagtatanong, kamanok, yun bang ating ibinibigay sa mga sisiw? Napakarami pa ng sobra. Pwede ba natin ibigay ito sa mga tandang, sa mga malalaki ng mga manok dito sa bakuran? Yes, pwede po. NCD B1B1, pwede nyo pong ibigay. Pag nakapagpatak, halimbawa, 30 pieces lang yung mga sisiw ko, tapos bumili ako ng B1B1, ang dami pang laman. Ilang patak lang palang kailangan. Pwede nyo po yung ipatak sa inyong mga alaga ng mga manok. Makakatulong po yan. Yung NCD Lasota, pwede rin po yan. Simula 14 days of age, pataas,
pwede nyo na pong bigyan yan. Napakaganda po niyan para po hindi kapitan ng sakit ang inyong mga alaga. Yung gumboro, pwede rin po mga kamanok. Okay? Yung NCD, yung Volvax, pwede rin po mga kamanok. Yung Coryza, pwede rin po mga kamanok. Okay? So sana naging malinaw mga kamanok ang explanation ko sa bawat vaccine na dapat nating ibigay sa kanila. So paano mga kamanok, sa mga gustong magtanong, linawin, mag-comment lang kayo sa baba. Next video, pag-usapan naman natin yung topic na gusto nyong pag-usapan. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. Maraming salamat. Mag-subscribe lang kayo kung nagustuhan nyo para sa mas marami pang video na aking i-upload. So hanggang sa muli, paalam!